Pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa laman at sa sanlibutan at kung papaano mapapalapit sa Panginoong Diyos Ama. Okay? Sabi nga po dito sa 1 verse 2 to 15 and 16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan po mga kapatid, ay ang ibig sabihin po niyan ay ang mundo. Ang sanlibutan ay ang mundo. Okay? Kung lagi nating pakikinggan ang pagnanasa ng ating laman, ay lagi nating magagawa ang kagustuhan ng mundo. Ang kagustuhan ng mundo ay hindi gusto ng Panginoon na gawin natin. Dahil po mga kapatid, ang kagustuhan ng ating laman ay laging salungat sa kagustuhan ng ating espiritu. Ang espiritu ay ang Diyos. Kung lagi nating pakikinggan ang kagustuhan ng ating laman, ay lagi nating masusuway ang kagustuhan ng espiritu natin. Binigyan tayo ng espiritu upang malabanan natin ang kagustuhan ng ating laman na gawin natin. Dahil kung ang laman natin ang lagi nating pagkikinggan, ay lagi tayo makakasala araw-araw. Sabi nga po dito sa Roma verse 8 to 6 to 8, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, ngunit ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Dahil ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Inyo po ba yung mga kapatid? Dahil sa laman natin, lagi tayo nakakasala. Kung lagi natin pakikinggan siya, ay lagi tayong makakasala sa Diyos. Lahat naman po tayo ay nabibiktima ng laman. Dahil po ang kagustuhan ng laman ay laging kasayahan sa atin. Pero ang kagustuhan ng espiritu minsan nakakalungkot kasi nga kailangan nating maghirap. Alam niyo po ba mga kapatid kung bakit pinayagan ng Diyos ang paghihirap? Pinayagan ng Diyos ang paghihirap upang makita ng Panginoon kung sino yung mga taong totoong nagmamahal sa kanila at kung sino yung mga taong wala nang ibang iniisip kundi ang sarili lang nilang kasiyahan. Lahat naman po tayo gustong sumaya, kaya mahirap po talaga para sa atin na nalabanan po ang ating laman. Pero kung talagang gusto natin makapasok sa langit, kailangan po nating paghirapan po yun mga kapatid, dahil walang madaling daan papunta sa langit. Tandaan natin ito mga kapatid, kung lagi natin pakikinggan ang ating laman, siguradong darating ang araw pagsisisihan natin po yun. Alam niyo po ba mga kapatid kung bakit laman lagi ang nasusunod natin? Dahil sa tuwing nasusunod natin ang laman natin, lagi tayong masaya. Pero ano ba ang importante? Ang maging masaya ka sa lupa o ang dumating ang araw na pagsisihan mo rin ang lahat? Dahil mas inuna mo ang kasayahan mo sa lupa kaysa maging buhay mo kapag namatay ka na. Alam niyo po ba mga kapatid na marami na pupunta sa impyerno dahil lagi nilang sinusunod ang kagustuhan ng laman nila. Ang laman ay ang katawan natin. Ang espiritu naman ang nasa loob po natin mga kapatid na binigay ng Diyos upang tulungan tayong maging mabuting tao at huwag nating sundin lagi ang laman natin. Kung nais natin makapasok sa langit, paghirapan po natin yun mga kapatid. Hayaan po natin na ang espiritu ang gumabay sa atin, hindi ang laman po natin ang gumabay sa ating buhay. Kung lagi po ang laman natin ang susundin natin, ay darating po ang araw na baka iwan na po tayo ng ating espiritu. Kung nasa atin po ang espiritu ng Panginoong Jesucristo, ay maliligtas po tayo pagdating ng panahon ng kamatayan. Kaya po mga kapatid,
Sana po tulungan ninyo po ang inyong mga sarili na magbalik loob po sa Panginoon. Alam ko po mga kapatid na mahirap magbalik loob dahil po sa nasanay na po tayo na laging sinusunod ang laman natin. Pero kahit ganun, habang nabubuhay po tayo, may pag-asa pa tayo magbago. Dahil walang nakakaalam po mga kapatid kung hanggang kailan po tayo mabubuhay sa mundo. Sinabi ng Panginoon sa mga tao na hanggat nabubuhay pa kayo, may pag-asa pa kayong magbago. Kaya wag nating sayangin ang bawat oras natin dahil hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan para sa atin. Kaya pilitin natin magbalik loob sa Panginoon kahit nahihirapan po tayo. Pilitin natin ipakita ang paghingi natin ng tawad sa gawa, wag lang po sa salita. Kung hihingi po tayo ng tawad sa salita, ipakita din po natin sa gawa ang paghingi natin ng tawad upang magkaroon po ng bunga ang ating salita na pinitawan nung humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Okay lang po na humingi tayo ng tawad sa salita basta ipakita natin po sa gawa paghingi po natin ng tawad. Upang maipakita natin sa Panginoon na seryoso po tayo sa paghingi po natin ng tawad. Kasi po kung sa salita lang po natin sasabihin ng salitang patawad pero hindi naman po natin may pakita sa gawa ang paghingi natin ng tawad, para pong hindi nagkaroon ng laman po yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon nung humingi po tayo ng tawad sa salita. Sinabi nga po dito sa Mateo verse 3 to 8 to 9, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo ay talagang nagsisisi at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos. Kaya po sinasabi ko po mga kapatid na kung hihingi po tayo ng tawad sa Panginoon, patunayan muna natin sa ating mga buhay ang paghingi natin ng tawad. Kung hingi po tayo ng tawad, gawin muna natin po sa gawa para po magkaroon po ng bunga ang ating salita. Kung humingi tayo ng tawad sa salita, gawin din po natin sa gawa. Ang gawa ay ang ginagawa po natin araw-araw sa ating buhay mga kapatid.